For today's video nga mga ka-jungle ay gagawa tayo ng DIY plant tunnel o plant arc. Kaya naman samahan niyo ako sa video na ito. Umagang-umaga nga ay umalis ako doon sa aming bahay para pumunta dito sa garden dahil gagawa tayo ngayon ng plant arc. Purpose ng plant arc na yan ay pangpaganda ng ating plants kapag papasok kayo sa ating mga garden. Tapos lalagyan yun ng mga design katulad ng mga plants sa gilid para mas maganda at aesthetic tignan ng ating garden. So ang ginamit ko pala dito na material ay round timber kasi ito yung matibay na kahoy. Dahil alam nyo ba ang kahoy na ito ay pwede din ito'y tumubo. Dahil nagiging puno ito, syempre galing siya sa puno mga ka-jungle. Ito ang ginamit ko dahil mas matibay siya at mas kakapit ang mga halaman kapag nilagay natin sa gilid. At para maging round po sa taas ay nilagyan po siya ng wire. 10 kapiraso ng wire para mas matibay. Alam niyo ba nung na-set up ko ng mga kahoy na ito ay sobrang nasaya ako dahil nakuha ko yung gusto na design. At pagkatapos mga ka-jungle, kumuha pala ako ng mga halaman ko na epipetic plant katulad ng mga ganitong halaman na bromeliad. Itong mga bromeliads kasi mga ka-jungle ay tumutubo dito sa mga gilid ng ating mga round timber na puno o na kahoy. Nilalagyan lang po ito ng bunot para mas kumapit po ang ugat. After nan ay kinabit namin mga ka-jungle para mas maging maganda at maging attractive ang ating art plant. Kung itatanong nyo kung sino kasama ko dito, ito pala si Budoy. Alam nyo ba si Budoy ay isa po yung aking katulong dito sa ating garden. Kasi minsan mabibigat po yung mga plants at yung mga kahoy kaya naman kailangan ko ng tulong. Alam nyo ba sobrang sipag ng batang ito kahit mag-isa na lang siya sa buhay. Kaya nga minsan ay tinatawag ko siya para tumulong dito para naman meron siya pang baon sa kanyang pag-aaral. So balik tayo. So ayan na nga, kinabit namin lahat ng mga plants dito sa ating round table at sobrang sayang-saya talaga ako dahil nakabit na natin. Dito sa bandang taas, yung magkabilaan, yung halaman na nilagay ko dito ay pothos plant. Hindi ko nga na video kung paano nilagay pero alam nyo ba, sobrang ganda pala ng mga pothos plant kapag naka-trailing. Kasi alam nyo ba, ito yung magsisilbi ng design dito sa ating entrance. Ito kumbaga, ito yung entrance mga ka-jungle. Iniisip ko nga kung maglalagay ako dito ng pangalan ko na Mark of the Jungle, yung parang inuukit na Mark of the Jungle plants, yung plano ko sana, pero hindi ko pa makita-kita kung saan ako bibili. Pero saka na yan pag meron na. So ayan na nga mga ka-jungle. Itong design kasi mga ka-jungle, alam nyo ba, nung nagtutour ako sa mga garden tour ko, nakikita ko yung mga garden nila na meron sila mga plant entrance, katulad ni Marjon Tolentino, meron ganito. Kaya nai-inspired ako sa kanilang mga plants at nai-inspired ako sa mga garden nila kasi bago pumasok ng isang garden, makikita nyo, yung meron silang mga art ba. Kaya naman nai-inspired talaga ako. At nakikita ko po sa internet yung mga ganitong mga design at nai-inspired na motivate ako magtanim. Pwede naman kayo magawa nito mga ka-jungle sa inyo, DIY lang. Kasi ako naman DIY lang ginagawa ko. Kasi alam nyo ba, hindi naman sa nagtanong kasi ako kung magkano magpa-landscape mga ka-jungle. Alam nyo ba, umaabot pala ng 100,000 at depende yun sa design. No, okay lang naman yun kung marami kayong pera. Pero ako naman, marami akong obligasyon sa buhay. Magtitipid-tipid tayo at ako naman yung garden ko naman alam ko naman gawa naman ganyan. So ako na lang gumawa kaya DIY, do it yourself na lang ang gawin natin. Kasi meron naman tayong sariling kakayahan. Tsaka mabablog ko pa yan at proud na proud ako kasi ako yung gumawa, diba? Pero kung meron man kayong mga budget mga ka-jungle, huwag kayong mag-hesitate magpagawa ng mga landscape kasi maganda din yun mga ka-jungle. Ginagawa ko lang kasi dito mga ka-jungle is parang from the heart at tsaka makikita ko talaga na akong gumawa at tumubo sila dahil akong gumawa. Alam nyo ba kung kayo ang magtatanim sa mga halaman nyo, gaganda talaga ang inyong pakiramdam at mawawala yung mga stress ninyo. At ayun na nga mga ka-jungle ang kinalabasan ng ating plant arc o yung entrance dito sa ating garden. Sobrang ganda diba mga ka-jungle? Gamit lang itong mga kahoy na ito. At tingnan nyo naman, sobrang ganda talaga mga ka-jungle. Dito sa gilid ng kanyang plant arc, tatanimin ko pa yan. Hindi siya dadaanan kasi nilagyan ko po dito ng mga bato-bato. So ayan na nga mga ka-jungle, nagustuhan mo ba ang ating plant arc o entrance? I-comment mo naman na yes. At yan na po ang kinalabasan. Set aside muna natin ang paghahalaman dahil magta-travel tayo for today's video. Ngayon mga ka-jungle ay magta-travel tayo from Tacloban City to Manila. So pupunta tayo sa city mga ka-jungle, city to city to mga ka-jungle. Sama ko dito si Mama, kaya naman hi dito sa ating vlog Mama dahil alam niyo ba na first time namin ni Mama magkasama sa isang eroplano. Naku mga ka-jungle, excited kami ni Mama dahil first time namin magkasama sa eroplano. Kasi sumasakay naman po kami sa eroplano pero hindi kami nagkakasabay dahil gusto namin pumunta ng Manila at meron kaming pupuntahin ng mga garden, visit kami, sa abangan nyo ng mga vlog ko dyan, pupunta tayo. Ditong tour na ito mga ka-jungle, syempre, itong tour na ito, itutour ko lang kayo kung paano sumakay ng eroplano. Alam niyo ba yung call time namin mga ka-jungle ay 5. Dahil nga yung binook namin dito ay sa 8 AM na flight. Pero alam niyo ba mga ka-jungle, sobrang delay talaga ang aming naranasan dito. Punta kami ng maaga alas 5 at alam niyo ba kung anong oras kami lumipad? Naku mga ka-jungle, 10 AM na.
halos magte 10:30 na kami lumipad kasi delay ang aming flight. Hindi naman ako naiinis mga ka-jungle, nai-stress lang kasi dahil nga sa sobrang early namin dito sa airport, kahit malapit lang ang bahay namin, early kami, delay naman yung flight. Pero okay lang, ganun talaga ang buhay. Pero alam nyo ba, nung pag-take off namin mga ka-jungle, nawala ang stress ko dahil maganda ang tanawin sa himpapawid na ko mga ka-jungle, nakikita nyo talaga. First time ko mag-flight ng ganitong oras kasi yung flight ko dati ay gabi. So hindi ko makita-kita yung mga clouds. Kaya naman nung nakita ko dito mga ka-jungle, sobrang ganda talaga ng himpapawid at nakikita ko talaga yung mga clouds. Dito pala nanggagaling yung ulan, no? Na umuulan doon sa ating mga halaman. Pero ngayong summer siya sobrang init, hindi na umuulan. Na sobrang ng ganda ng himpapawid mga ka-jungle, ang linaw pa ng camera. Buti na lang nandito ako sa window seat mga ka-jungle kasi na-video ko talaga yung whole universe. O, diba? So sinakyan namin ay Air Asia, so baka naman Air Asia, sana hindi na delay sa susunod At nakikita ko yung Leyte at Samar. Yung kinakabahan lang ko dito mga ka-jungle, yung pagti-take off kasi nga sa sobrang bilis ng eroplano pataas, parang sumasakay kami ng, hindi ko alam kung Ferris wheel ba yung sinasakyan namin o yung parang roller coaster na papataas. Naku, yung dibdib ko parang nahuhulog. Pero kung napapunta nyo sa sea level, ay makikita nyo na napakaganda talaga ng tanawin. At saka sa himpapawid, nakikita yung lahat ng clouds. At saka yung dagat. At yung mga lupain dito sa Pilipinas. At saka sobrang liliit ng mga bahay at saka mga building. Hindi ko naman nakikita talaga kasi sobrang liit. Mo na realize, kailangan pala na mas mataas pa yung airplane kasi sa mga clouds. Kasi kapag tatama kami sa clouds, pero mabato, parang magkaalog-alog yung aming airplane. So hindi na ako mag-voice over mga ka-jungle para ma-feel nyo talaga ang ating paglalakbay. Kaya enjoy! So, ayan na nga mga ka-jungle, after 1 hour and 30 minutes, so magla-landfall na kami. Landfall! Magla-landing na kami mga ka-jungle dito sa aming destination na Manila. So, welcome aboard Manila. Ayan. Sobrang init dito sa Manila kasi nga wala talagang puno. Tingnan naman, oh. So, yan. Selfie-selfie muna kami ni Mama at nagpag-landing namin. Syempre, excited kami dahil ayan na nga, nakarating kami dito mga alas 12 na ata dito sa Naiya 2. At ayun na, nag-grab na lang kami papunta sa aming pupuntahan, sa aming tutuluyan dito sa Caloocan. Ayan na nga, maraming salamat mga ka-jungle sa panonood. I hope nag-enjoy kayo sa ating travel vlog. So I will see you next episode because more planned, less stress.